Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga. Kumusta na ang lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ligtas tayong lahat sa mga kapahamakan sa buhay. Guys, ayun, alhamdulillah, wasukurallah kasi nagising pa rin tayo sa mga umagang ito. Kaya ito pa lang ay malaking ito yung pinakamalaking blessing ni Allah sa atin. Kaya naman hindi tayo mapapagod, magsasawa na magpapasalamat sa Kanya at alalahanin Siya palagi. Sa pamamagitan ng sala ay lagi tayong magdasal sa Kanya para tayo ay Kanyang kalugdaan at gabayan palagi. At kung darating man yung mga pagsubok ay kailangan natin na unawain at tanggapin dahil Siya ang higit na may kakayahan. Siya kasi ang nagmamay-ari sa buong mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Kaya dahan-dahan lang sa pagsasayang ng mga oras na hindi nasasakop sa Kanyang mga kagustuhan. Ayun guys, pati sarili ko pinaalalahanan ko na rin, hindi lang kayo guys. Kasi kung makikita natin, mapapanood natin yung mga reaction. Pati ako, kung may nakakita rin lang sa reaction ko nung lumindol, biro mo, cellphone ko na agad-agad palagi kong hawak. Naiwan ko yan guys. Tumakbo ako sa may gate. Hinarang ko ng bakal yung gate. Tapos, hindi ko naisip, nag-uga-uga na yung nauuga na yung hinahawakan ko. Hindi ko alam kung saan ako hahawak. Ang tanging ko lang ay nagdasal ako at sabay ng iyak. Ayan. Kaya yun, sa masyado ng mga gumagawa ng kahit gaano tayo guys pinagbigyan ng mundo ng ating kasiyahan, alam niyo isa rin yan na pagsubok. Kung maalala pa rin ba natin siya sa pamamagitan ng pag-control natin sa ating mga sarili. Kaya iyon, huwag masyado lubos-lubusin. Ang kasiyahan ay walang ibang katumbas kundi kalungkutan. Ang kalungkutan naman ay walang ibang katumbas kung hindi kasiyahan. Yan. Kaya kung darating yung mga oras, mga araw na malulungkot kay magsabar ka, magsabot ka sa Kanya. Magtawag ka lang sa Kanya. Yun. Sa mga ka-reels ko naman dyan, kung dumadaan ako sa inyong wall, inyong newsfeed, ibig sabihin sinusubukan kayo ni Boss M kung papansinin niyo ba ako or hindi. Hindi ako ang nanunubog ang boss natin ang nanunubog sa inyo. Kaya maraming salamat doon sa pumapansin sa akin. Yan, napapansin kayo ni Boss M at napansin niya ako, kaya yun,
tinutulak niya tayo na magpansinan tayo, magsuportahan tayo kasi hindi aangat ang ating mga account hanggat hindi tayo nagsusuportahan. Tandaan, walang umaangat ang account na mag-isa. Okay guys? Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Ang buhay ay panandalian lang. Hindi natin alam bukas ka makalawa, pero ang ipagdalangin natin palagi ay kahit kukunin na tayo ay nasa maayos. Inshallah, hindi ganong marahas na pamamaraan, hindi masyadong masakit. Yan ang ating ipagduwa na kukunin niya tayo sa tamang oras. Allahumma amin. Sige guys, hanggang dito na lang muna ang daldal ni Lola kasi magluto pa ako ng ulam ng almusal. Sige guys, ganyan lang guys ang araw-araw na routine ni Lola. Pagkatapos magsala ay yun, umaga na sinasadya ko kasi hindi naman na maaga kumakain ang boss na lalaki kasi ang mga boss kong babae ay nasa travel sila, nasa biyahe. Kaya yun guys, alam na natin ang mga gawain na para rin dyan sa abroad guys. Ang pagkakaiba lang sa abroad ay hindi tayo gumagawa ng breakfast. Pagkagising lang nila. Ewan ko sa iba, pero yung sa pagka nagising na, pero mas nakakapagod yun ay sa isa mo silang inaabangan ng gising kung anong order, nakakahilo. Tinatawagan nila yung kitchen ko ay matbak mataam doon sa Abu Dhabi. Kasi yun, kada isa na magbibigay ng menu na ito yung kanyang menu, na ito yung kanyang order. Tapos kahit pare-parehas yan, pero hindi sila pare-parehas ng pagkakaluto. Mayroong half cook, mayroong lutong-luto, mayroong ilalaga, mayroong ewan. Yan, hindi pare-pareho. Kasi hindi sila, yung mga may karamdaman ay ganyan yung kanilang luto. Mas nakakapagod yun. Yung dito sa Pilipinas guys, kung makaluto ka na, ilagay mo. Ayan. Hindi kagaya doon. At saka gusto nung nasa abroad, mainit pa. Yung bagong-bago. Pero tingnan nyo guys, ang masyadong pagmamalupit, mayroon din talagang saka pa nabawasan yung masyado nilang pahigpit sa mainit. Kailangan kakaahon lang mula sa apoy ang kakainin nila. Alam mo yung nangyari doon sa sponsor ko? Masasabi ko sa inyo, nagtimpla siya ng tsaa. Naihugas niya yung tsaa. Pero mula noon nabawasan na yung paghigpit niya. Kaya sisigaw man yan. Ako, sabi na sa akin, ay, malamig oh. Di mo ba nakikita? Di mo ba ako naintindihan? Di sinabi ko sa iyo na kailangan mainit na mainit. Yun, ala na ang nagpainit sa kanya. Kasi para matry niya siguro kung gaano kahirap. Na ang layo pa naman. Kasi mga ilang meter pa. Alam lalakarin ko mula kusina hanggang pagdating doon. Siyempre, lumamig na yung kaya ayaw pa naman nila doon sa dalhin ko yung mga heater doon sa dining table. Yung mga oven. Yung mga grills para doon na niya pa initin ulit doon. Ayaw. Doon lang talaga sa pinaka paglutuan na kitchen. Iyan. Noon, halos kung makakita lang sila ng konting yung tawag doon, yung langgam, isa lang, ay hindi ka naglinis ng maayos, sabi ng dalawa kong mga alaga, hindi ka naglinis, samantala pare-parehas kami, ilang araw kami galing sa biyahe, galing Oman.
pare-parehas kami ng dating. Wala kami lahat doon. Hindi ka naglinis ng ayos. Tingnan mo, binabahayan na tayo ng langgam. Sabi nilang ganyan. Pare-parehas silang sumisigaw. Sabi ko, alam niyo, sabi ko, kung mamamatay tayo, sabi ko sa kanila, isinali ko yung sarili ko, kung mamamatay tayo, sabi ko, kulang pa yan. Kung yan lang, pwede pa tayo matutulog, pwede pa tayo mahiga. Pero alam niyo, sabi ko, kung ano ang kakain sa atin, ang kasabay natin na matutulog, lalo na kung masama ang ugali natin, kung ano ang nakakatakot na uod. Baka sabi ko, haya ang tutuklaw sa atin. Ayun. Anong sinasabi ko raw? Sabi ko, wala, aakyat na ako kasi ang dami ko pang gagawin. Yun. Hindi nagtagal, iyan na, pandemic na. Takot na takot sila sa Lahat nun sinasabi ko sa amo ko. Kasi yung amo kong babae, alam naman niya. Pero wala siyang magawa doon sa mga anak niya, mga dalaga. Ayun. Yan ang sinasabi ko, guys, na ang ugali ay dahan-dahan lang. Kasi ugali natin ang Yan. Hindi ko sinasabi na pagbutihin mo ang ugali mo, huwag ka nang magdasal, huwag ka nang magsala, ha? Hindi pwede yun. Kailangan talaga kahit gaano ka kabuting tao, magsala ka pa rin. Thank you for watching. Napahaba ang daldal ni Lola. Bye-bye! Post ko ito sa long form kasi ang haba-haba na.